So hello guys, ngayon mag-unbox tayo ng Solis 6 kilowatt hybrid on and off grid na inverter. So ito yung Solis inverter natin. Yung model is S6EH1P6K L+, 6 kilowatts to guys. And mag-unbox tayo. Check natin kung ano yung laman nito. Okay, so bubuksan natin yung box. Are you okay? Hello. Oh, sit right. Sit right. Okay, so yung bubungad sa atin ay yung mayroong quick installation guide. At saka I think nandito na rin siguro yung manual niya. Check natin yung loob. So quick installation guide lang. And then yung mounting bracket. Ito yung nasa taas na position. Tatlong nakaslot at saka isang hole. Bracket, saka mayroon siyang EPE for caution. Mayroon dito yung anong tawag nito sa wifi. Limutan ko tawag dito wifi dangler niya. Saka may installation guide na kasama. And then MC4 dalawang pares, yung mounting screw niya. And then yung hindi ko alam tawag ito para to siguro sa communication. Ayun, sa mounting screw 4, tsaka may 3 screws. Dalawa yung apat yung tox, 4 yung screw for grounding siguro to. Meron pa kaya ito yung nakatawag ito, CT sensor. So yung CT sensor is rated input is 100 amperes. Rated output is 50 milliamperes. So ita times yung 100, ita times 1,000 divided by 50. So 2,000 yung magiging current ratio natin dun sa settings ng parameter. So pag nagkabit na tayo at nag commission na, so isi-set natin 2,000 dun sa current ratio. I think mga nasa 5 meters yan to. Kaya bumili pa kami ng speaker wire para idugtong dito kasi mga nasa 15 meters yung kakabitan ng inverter papunta dun sa main distribution box natin o main switch. I think yun lang. So ilalabas na namin to para ma-check. So, lipat muna tayo ng position kasi lalabas na to. So meron pa pala guys LAN cable. I think para to sa communication ng battery. So sa ngayon kasi yung setup namin is wala pang battery kaya hindi pa to magagamit. Tabi lang muna natin to. Ito yung nabuksan na namin or nailabas na namin yung Solis inverter. Dito makikita sa ilalim is yung 6 kilowatt. Meron tayong dalawang PB input, PB1 tsaka PB2. And then COM1, COM3, COM1, COM2, COM3. Sa ilalim naman dito yung battery. And then dito smart load or gen or inverter. So pag may generator pwede dito or smart load. So smart load hindi ko pa masyadong natutuklas yan, tsaka yung inverter. So yung inverter, yun na tayong coupling.
So tutukasin pa natin yun. And then may backup. Dito lalabas yung output or pang emergency natin. And then dito naman yung grid. Dito magko-connect yung grid. At dito din magsusupply ng main power. Ito sa ilalim, I think baka ito yung sa antena. So check na natin nandun din sa manual kung anong ikinakabit dito. Parang walang antena na kailangan. Hello. Hello. Wala natang antena na kailangan dito. Kasi wala ding antena. Wala nang laman, ito na lang. Yung specs niya naman, ito, the specs is yun, PB input voltage is maximum of 500 volts, and then MPPT voltage range 90 to 435 volts. Hello. Maximum input current DC is 2 by 16 amperes. Maximum PB or DC. Ito naman guys sa VOC. Ito yung maximum input current. Ito yung sa BMP. IMP. Ito sa IOC. 16 amperes sa IMP. VOC is IOC is 20 amperes yung maximum. Pasok tayo kasi nasa 15 amperes na yung panel natin. Battery type lithium or acid voltage. Battery voltage 40-60 volts. Maximum charge discharge 150 amperes. 135 amperes. AC output is maximum 6,000 watts. Nominal output voltage, mayroon tayong 220 volts or 230 volts. Frequency 50 or 60. Maximum rated output current is 27.3 amperes or 26.1 amperes. AC output, maximum rated apparent output is 6,000 volt ampere. Nominal output voltage is 220 or 230 volts. Nominal frequency 50 or 60 hertz. So, hindi ko na siguro babasahin isa-isa. Hello. Medyo marami-rami yung specs niya. Okay. Check natin yung manual kung may naka-indicate doon na antena, kasi walang antena baka hindi na kailangan. Bubuksan natin yung inverter. Nabuksan na yung inverter. So dito natin ikakabit yung grid, line, neutral, tsaka protective earth. Dito naman yung backup. At dito naman yung genset, which is wala tayo. Backup, abang lang yan. Dito naman, para dito yung sa city. At dito, RS485. Baka nandito yung para sa communication ng battery. At yung sa battery, positive, negative niya is ito. So, sa ngayon wala pang battery. So, standby lang muna to. Ito na yun. Ito ata yung yung input para sa PB. May MPPT niya. So, yun. Yun lang sa unbox natin. At magkakabit na kami. For next video na yun yung pagkabit namin. Pero hindi ko na ipapakita paano ikabit talaga. Kasi mahirap na i-video mahirap ipwesto yung camera. Sige. So, ito guys, ito na nakabit namin yung inverter na Solis. So mga hindi ko na nasukat yung taas pero yung eye level is dito. And then halagpas siya mga 1 meter yung monitor. Kasi pag dito medyo sobrang baba na, at saka may filter para sa tubig. At ito, malapit siya sa tubig. Lalagyan namin to ng cover para kahit magkaroon ng high pressure dito, pag lumabas man yung tubig, mayroong cover dito. Okay.